Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Natipsy ang naparaming inom na si Daryl. Tumayo ito upang pumunta sa washroom. Hinawakan siya ng isang tauhan bilang pagsuporta, nagtanong ito. Hallmaster, tulungan na kitang pumunta roon. Okay lang ako. Kumuway si Daryl bilang pagtanggi. Unti-unti na itong nalalasing. Actually, pwede niyang gamitin ang kanyang enerhiya para mailabas ang alak sa kanyang sistema bilang isang cultivator. Pero masaya ang reunion at ang lahat ay nalalasing. Nahihilong bumaba ng hagdan si Daryl, nasa ground floor ang washroom. Napansin nito ang grupo ng tao na malapit sa kinatatayuan niya nang marating ang ground floor. Mukhang estudyante ang isang dosenang young adults na mula sa kalapit na universidad. Paliko na ito sa isang sulok nang mabangga siya ng isang youngster na nagsa-cellphone. Thud. Muntik nang mahulog sa sahig ang phone nito. Hindi makapagsalita si Daryl. Hindi ka panipaniwalang nabangga ito dahil malawak ang espasyo sa lobby. Bulag ka ba? Na-trigger ang youngster, tingnan mo ang dinadaanan mo. Nakasuot ito ng branded na damit, malinaw na mayaman ito. Nagtaka si Daryl. Hayop, bakit ang yabang niya siya naman ang nakabangga sa akin? Ang youngster ay estudyante ng kalapit na universidad, ang Lester Rock. Nagmula ito sa mayamang pamilya. Bumulong sa sarili si Daryl habang nakatingin kay Lester. Malinaw na nagmula ito sa mayamang pamilya dahil dasuot nitong branded clothing. Anong tinitingin-tingin mo? Magsorry ka. Malamig at walang pakialam ang tono nito. Nakangiti itong tiningnan ni Daryl, bakit ako magsusorry? Nabangga mo ko kasi tutok ka sa phone mo. University student ba talaga ito? Bakit wala siyang manners? Nagalit si Lester. Wow, hindi mo talaga aaminin ang mali mo. Magsorry ka na lang pag sinabi, huwag mo kong bigyang ng bullshit. Lumapit ang ilan sa mga kaibigan ni Lester at binigyan si Daryl ng masamang tingin. Magsorry ka na lang nang matapos na. Bakit mo pa inaaksaya ang energy mo sa pakikipagtalo? Kilala mo ba kung sino siya? Siya ang sikat na si Young Master Lester sa aming university. Sino ka pala kalabanin siya? Young Master Lester. Halos hindi mapigil ni Daryl ang tawa. Napakaraming pamilya ang nakatira sa Donghai City. Napaisip si Daryl kung saang pamilya ito nagmula, kinoronahan nito ang sarili bilang Young Master. Ito ang unang pagkakataon na marinig ni Daryl ang tungkol sa Young Master Lester. Marahil ay nagmula ito sa maliit na pamilya. Hindi intensyon ni Daryl na makipagtalo rito, huminga ito ng malalim at tinatamad na sinabing, ayaw ko aksayahin ang energy ko sa'yo at hindi ako magsusorry. Saka mag-ingat ka sa pananalita. Ano? Tinatakot niya ba ako? Kumunot ang nonito nang mapansing amoy alak si Daryl. Tuyo itong tumawa, hindi mo alam ang posisyon mo kasi lasing ka. Kayaan mong patinuin ka. May pahiwatig ng panganib sa mukha ni Lester, nang suntukin nito si Daryl sa mukha. Isa lamang ordinary at hindi mahalagang tao si Daryl sa mga mata nito. Naisip nito na dapat lang bugbugin si Daryl sa kadahilanang na-offend siya nito. Napangisi si Daryl at nanatiling nakatayo. Alam niya na ang mayamang bata na ito ay isang talunan. Wala itong lakas dahil hindi naman ito cultivator. Mahina ang suntok nito at hindi man lang napagalaw si Daryl. Lester, tama na. Malinaw at magandang boses na may halong taranta ang sumigaw. Isang charming na babae ang nagmamadaling lumapit. Si Dora Simpson. Hindi inakala ni Daryl na makikita niya ito dito. Bihira silang mag-usap mula noong naglayo sila malapit sa area ng villa. Mukhang maraming napapatingin kay Dora ng araw na yon dahil nakabihis ito ng ibang style. Napaka-cute nito at may banayad na pahiwatig ang kanyang miniskirt. Mabilis itong nilingon ng nakangiting si Lester. Dora, okay lang. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang talunan ito nang matapos na. So magkaibigan pala sina Lester at Dora. 3 taon na nitong hinahabol Dora dahil magkaklase ang dalawa, pero hindi siya interesado kay Lester. Inimbita ni Lester ang buong class para kumain dahil huling araw na ng Mid-Autumn Festival at gusto niyang gawing oportunidad ito para aminin ang nararamdaman kay Dora. Nagmamadaling lumapit si Dora, Lester, ang pangalan niya ay Daryl.
Kaibigan ko siya, huwag mo na siyang pestehin. Hindi ko siya pinipeste, sinubukan nitong magpaliwanag. Hindi. Bakit pinagkakaisahan niyo siya? Nagpadyak si Dora dahil sa galit. Lester, pakiusap, huwag mo na siyang pestehin. Pwede mo bang gawin yun para sa akin? Hinila ni Dora si Daryl at dinala sa kanyang likuran. Alam nitong involved ang pamilya ni Lester sa mafia. Narinig niya na may dus-dosenang manlalaban ang ama nito, at alam niyang ang kahihinatnan ni Daryl ay pagdurusa kung na-offend nito si Lester. Kahit na businessman si Daryl, tinawag pa itong daddy ng manager, na si Jade mula sa Windon Group, ay hindi niya maaaring ma-offend ang mafia. Napabuntong hininga malamin si Lester, at tumingin sa ibang direksyon. Papalampasin kita dahil nakiusap si Dora. Mag-iingat ka na sa susunod na makita kita. Lumapit ang mga lalaki nitong kaibigan at dumura. Sinwerte ka. Sinwerte ka at maganda ang mood ni Young Master Lester ngayong araw, kung hindi ay nayari ka. Ngumiti na lamang si Daryl at napaisip, lahat kayo ay papunta ng ospital ngayon kung hindi lang dahil kay Dora. Lagpas 100 miyembro ng Eternal Life Palace ang nasa taas, at uminon, ano kayang mangyayari kung nagsimula ng gulo si Lester Rock at bumaba ang mga tauhan dito? Nilapitan ito ng nakangiting si Dora. Daryl, anong ginagawa mo dito? Nakakamanghang makasalubong ito sa tuwing wala siya sa school. Nakangiting sumagot si Daryl, syempre para kumain. Salamat sa pagtulong mo sa akin para makalabas sa ganoong sitwasyon. Sa katunayan ay lalabanan nito ang mga yon kung hindi lang nagpakita si Dora. Nagkibit balikat si Dora, ayos lang, kilala naman kita at hindi ko kayang panoorin kang binubugbog nila. Kailangan ko nang umalis ngayon, kakain kami ng mga kaibigan ko. Tumalikod na ito at umalis. Nagtungo na ito sa washroom at bumalik sa first floor. Nakainom si Kaylan at ang mga miyembro ng hall at lahat sila ay tipsy. Bumalik si Daryl sa kinaupuan at kinausap si Kaylan tungkol sa pamilya Dixon bago ito tumawag ng bill. Nasa 200 miyembro ng hall ang nakasunod sa likuran ni Daryl habang pababa sila ng hagdan ng may lakas at mapagpataw na manner. Hindi nagtangkang gumalaw ang mga empleyado ng hotel nang bumaba ang mga nakaitim na lalaki. Ang leader na si Daryl ay nakuha ang spotlight. Nakaramdam ito ng tensyon nang napatitig ang mga empleyado sa kanila. Sino siya? Napakabata niya, isa ba siyang maimpluwensyang tao? Ang nasa private room at nakaupong si Dora at ang mga kaibigan nito ay napatitig sa bandang hagdanan. Hindi ba't si Daryl yon? Naramdaman nito na parabang nalumpo siya. Binaba ng mga kaibigan niya ang hawak na kubyertos at nagpigil hininga. May namuong malamig na pawis sa noo ni Lester. SHT, kasali siya sa mafia. At mayroon siyang tauhan na nasa 200 ang bilang. Nanginig ito ng unti-unting umakyat ang takot sa kanya, hindi niya rin mahawakan ng maayos ang kanyang kubyertos. Gulp! Tahimik na napalunok ang mga kaibigan nito, at nagpapasalamat na hindi nila nasimulan ang dapat na mangyayaring away kanina. Nasa ospital na sila ngayon kung nagkataon. Lahat sila ay yumuko, takot na makasalubong ang tingin ni Daryl. Nagbayad si Daryl at naglakad papuntang lobby entrance. Lumingon ito kay Kaylan at nagsalita, ang bagay patungkol sa pamilya Dixon ay nasa mga kamay mo, maghihintay ako ng magagandang balita mula sayo. Mariing tumango si Kaylan, walang problema Hallmaster. Hindi ko kayo bibigin. Tumango si Daryl bilang pagkilala at umalis na. Nakatingin si Kaylan sa paalis na si Daryl at nagsalita, mag-iingat po kayo, Hallmaster. Mag-iingat po kayo, Hallmaster. Sabay-sabay na bumati ang mga lalaki na nakatayo sa likod ni Kaylan, sumabog ang mga boses nita sa langit. Gaspi. Mabilis na napahinga ng malalim sina Lester, at ang mga kaibigan nito matapos masaksihan ang pangyayari, wala silang masabi. Kinaumagahan. Maagang puasok sa school si Daryl. Bumalik ito sa ospital para alagaan si Lily pagtapos handle ang bagay patungkol sa pamilya Dixon kagabi. Nakipagkwentuhan ito kay Lily at nakatulog na ng madaling araw. Kahit pa ay energetic pa rin ito nang magising. Ito ay dahil sa pagpapractice niya ng Pure Energy Scripture. Hindi nauwi sa wala ang kanyang donasyon na nagkakahalagang 20 milyon. Na-sense niya na 3 times ang itinaas ng kanyang internal energy nang matapos niya ang cultivation of Scripture. Hindi na siya ngayon magagalaw kahit na hindi niya gamitin ang skill of ascension of the 9 dragons.
Nang makarating na ito sa school, maingay ang klase at hindi pa nagsisimula ang lecture. Napansin din nito ang naupong si Dax. Haha, siguro ay nakarecover na ito sa mga natamong sugat. Natuwa si Daryl at mabilis na lumapit dito. Bahagyang sinuntok ni Dax ang balikat ni Daryl at nakangising nagtanong, Daryl, nasaan ka kahapon? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Mag-iisang linggo na mula noong huli silang nagkita. Ngumisi rin si Daryl na, wala lang yon. Nakatulog ako kaya hindi ako nakapasok sa klase. Napagdesisyonan nitong hindi sabihin ang nangyari kay Lily. Kung alam lang ni Dax ay paniguradong hahanapin niya ang pamilya Dixon at maghihiganti. Lugi siya dahil napakalakas ng mga Dixon, kaya naman ipinaubayan niya na ito kay Kaylan. Malaki yung ngiti ni Dax, siguro ay nag-lovey-dovey kayo ni Lily sa bahay. Nga pala, hinahanap ka ni teacher kahapon. Catherine. Nagulat si Daryl at naalala niya ang ilang missed calls mula rito, nakalimutan niyang tumawag rito. Ang nakaupo sa harap nila Anna si Sir Newman ay lumingon at biglang nagbato ng papel. FCK. Hinawakan ni Dax ang braso ni Daryl na parabang na-stroke. Anong nangyayari? Bakit binigyan ako ng sulat ng magandang ito? Hindi makapag-react si Daryl habang excited na sumandal ang nesorpresang si Dax at nagtanong, Daryl, naka-close mo na ang campus bell sa loob lang ng ilang araw. Tumawa si Daryl, Binuksan nito ang note at binasa ang nakasulat, free ka ba ngayong gabi? Ililibre kita ng dinner. Haha, mapursige siya. Hinila ito ni Catherine at dinala sa library para i-cultivate ang sandaling nilibre niya ito ng pagkain. Nakalimutan na niya ito ng tuluyan at hindi niya inakalang maaalala pa ito ni Sirs. Sinilip ni Dax ang note at mas lalo pa itong nasorpresa. SHT, totoo ba to? Sirs ang malamig na campus bell sa buong Hexad School. Lagi itong may easy-cold na attitude at hindi kailanman nagbigay ng pag-ulit na tingin sa kahit sinong lalaki, kahit na sa mga pinakamatataas at naiba. Bakit niya niyayayang kumain sa labas si Daryl? Napansin niyang nasorpresa si Dax, ngumiti si Daryl at nagsalita, fine, huwag mo na ako tingnan ng ganyan. Sumama ka na. Paano niya makakalimutang isama ang kaibigan sa hapunan, kasama ang maganda? Next sight si Dax. Nagsulat si Daryl sa likod ng papel bilang pagsagot. May oras ako para mamaya, at ipinasa niya ito pabalik. Isang eleganteng anyo ang naglakad papasok ng classroom matapos ipasa ni Daryl ang note. Mayroon siyang graceful at kalmadong aura at hanggang balikat na haba ng buhok. Ito ang kanilang elixir instructor, si Sonny Scott. Wow! Hindi kumurap ang mga mata ng mga estudyanteng lalaki nang pumasok ito sa classroom. Mayroong dalawang nagagandahang guro mula sa Class 16, ito ay sina Catherine Keith at Sonny Scott. Strikta si Catherine, kahit na maganda ang anyo nito. Samantalang mas mabait naman si Sonny. Ngumiti si Sonny at nagsalita, Class, pinaliwanag ko na ang tungkol sa produksyon ng elixir 2 araw na ang nakalipas. Pero iba ang teorya kumpara sa practice, kaya gagawa tayo ng praktikal na bagay ngayong araw. Pupunta tayo sa room na paggawaan ng elixir para sa araw na ito. Nag-ingay ang klase. Wala pa sa mga ito ang nakagawa na ng elixir. Isang misteryo para sa mga ito ang paggawa ng elixir. Ang room ng paggawaan ng elixir sa Hexad School ay mayroong ancient atmosphere kung saan marami ang laman nitong mahahalagang halaman. Pumila ang mga estudyante sa harap ng elixir boiling pot. Si Sonny ang nasa pinakaharapan ng pila at mahinahon itong nag-instruct. Huwag niyo lang basta hawakan ang mga aparatus. Ngayon ay i-demonstrate ko kung paano gumawa ng blood clotting pill. Ang pill na ito ay epektibong panggamot sa internal injuries, isa itong healing medicine. Kumuha ito ng ilang ingredients at pinainit ang boiling pot para makagawa ng pills. Kitang-kita ang excitement ng mga estudyante na parabang ito ang unang beses na makakita sila ng produsyon ng pills. Focus ang atensyon nila sa panonood dahil ayaw nilang may mapalampas na impormasyon. Hindi napigilan ni Daryl na mapakunot. Alam nitong napaka-common ng blood clotting pills at hindi kinakailangan ng mga komplikadong hakbang para makagawa nito. Kaso nga lang, nakalimutan ni Sonny ang ice coagulating herb. Malamig ang nature ng herb na ito at nag-adjust ito ng init para sa paggawa ng pill. Maaaring sumabog ang boiling pot kung wala ito. Nagsalita si Daryl, Miss Scott, wait.
Pero huli na ang lahat ng natakpan na ito ni Sonny, at ang apoy sa ilalim ay lumalakas na. Tumingin si Sonny kay Daryl sa pagtataka, at nagtanong gamit ang kanyang mahinhin at magandang boses, "Yes. Mayroon ka bang katanungan?" Tumingin ang mga unfriendly na kaklase nito. Napakabihirang mangyari na mag-demonstrate ang kanilang instructor ng paggawa ng peel. Ano naman kaya ang balak nitong gawin ngayon? Nagbigay ngiti si Daryl kay Sonny, "Miss Scott, kailangan nyo na pong patayin ang apoy." Ang paggawa ng blood clotting peel ay nagtatagal lamang ng 3 minuto. Lumagpas na ng kalahating minute sa puntong iyon. Sasabog ang pot pag lumipas pa ang 2 minuto. May injure ang mga estudyante kung hindi pa rin papatayin ang apoy. Ngumiti si Sonny at nagtanong, "Bakit ko kailangang gawin yun?" Maraming ipinagabawal na palatuntunan sa proseso ng paggawa ng peel mula noong sinaunang panahon. Isa na dito ang pagpatay ng apoy sa kalagitnaan ng proseso, dahil masisira nito ang mainit na pot. Naalala ni Sonny na nasabi na niya ito sa klase noon. Baka ay nanaginip siya ng oras na yon. Nadismaya ito ng kaunti. "Daryl, hindi ka ba nakinig noong nagturo ako?" Paliwanag ni Sonny, "Hindi mo dapat patayin ang apoy habang gumagawa ng peel. Naipaliwanag ko na ito ng ilang beses." "Miss, may nakalimutan kayong sangkap at napakataas na ng temperature ng pot, delikado ito." Napakunot si Daryl at tumingin sa suot na relo. Sasabog ang pot sa loob ng 2 minuto. Pero tumingin ng masama si Sonny kay Daryl at sinabing, "Matagal na akong nagtuturo sa field na ito at namaster ko na ang 2 ng paggawa ng elixir. Kahit na ito ang unang beses na gumawa ako ng blood clotting peel, ay pang beginner naman ang level nito, madali lang itong gawin kaya walang aksidenteng mangyayari. Kailangan mong tigilan ang pagdududa sa instructor mo." Lagi itong mahinahon sa pagtuturo, pero sobra itong na-offend, dahil napagdudahan ng estudyante, kahit na siya ang instructor. "Daryl, pwede pang tumahimik ka na lang at huwag mo siyang guluhin." Walang pasensyang taong ni Daisy Palmer. Nainis ang buong klase at nagsimulang ituro si Daryl. Alam ng lahat na napakakonting cultivators lang ang may kaalaman sa paggawa ng peel, kahit na napakaraming nagkukultivate. Bihirang ang oportunidad na makita mismo ng mga estudyante ang proseso ng paggawa ng peels mula sa instructor. Mabilis na tumayo si Miles Morrison. "Daryl, anong ginagawa mo dito? Nagpapapansin ka ba?" Napakunot ang class monitor na si Declan Noel at humakbang palapit. "Daryl, pwede ka nang umalis kung ayaw mong makinig sa klase, huwag kang manggambala." "Bakit ka ba nanggugulo ngayong nagde-demonstrate si Miss Scott? Maaari ka nang umalis ng klase kung hindi mo gusto ang subject." Tumango ang lahat ng estudyante bilang pagsang-ayon, galit na nagdikit ang kilay ng ilang kababaihan dahil sa inis kay Daryl. Si Dax lang ang tahimik na napakunot. Alam nito na hindi na-enjoy ni Daryl ang atensyon, may rason kung bakit niya gustong ipapatay ang apoy. Baka mayroon talagang mali sa paggawa ni Miss Scott. Nairita si Daryl. "Grabe talaga ang mga taong to, inaakusahan niyo akong gumagawa ng gulo, kahit na nagpapaalala lang naman ako." Bumulong si Dax. "Daryl, anong meron?" Sasagutin asana si Daryl nang makita nito ang kumukulong pot na namumula dahil sa init at naglabas ito ng init sa hangin. Hindi alam ni Sonny ang nakaambang panganig, nagpatuloy itong magturo habang nakatayo sa harap ng kumukulong pot. Nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Daryl. Itinapon niya ang sarili kay Sonny nang walang sinasabi at bumagsak sila sa sahig. Alam niyang hindi ito makikinig kung papatakbuhin niya ito, kaya naman kailangan niya itong protektahan. "Daryl, anong ginagawa mo?" Ang nakaipit sa katawan ni Daryl na si Sonny ay biglang kinabahan at sobrang nakaramdam ng hiya, namula ang pisngi nito dahil sa hiya. Nagulat ang lahat at hindi na napigil ng ilang kalalakihan ang kanilang inis. "Anong ginagawa mo, Daryl? Sino ka para isahan ang teacher natin?" Marami sa mga babae ay hindi nagustuhan ang kinilos ni Daryl. "Walang hiyang bastos. Ginawa niya yan para mahawakan si Miss Scott." Sabay na naaliw at nainis si Daryl habang sinusubukang kumawala ni Sonny. "Miss Scott, please huwag kayong gumalaw." Sumigaw ito, "Takbo! Sasabog ang pot." "What the FCK mga mangmang? Sinusubukan ko lang siyang sagipin pero inaakusahan niyo akong bastos." "Ano?" Sasabog ang kumukulong pot. Sandaling tumahimik ang lahat, maya-maya ay natawa ang mga ito.
Nagsalita si Declan, huwag ka nang magpalusot, tumayo ka na ay pakawalan mo si Miss Scott. Hindi na itago ni Daphne Palmer sa kanyang mukha ang nararamdaman, walang hiya ka, kasuklam-suklam ang ginawa mo sa teacher natin. Mag-antay ka lang at tatawagan ko ang school authorities. Tumalikod ito para lumabas ng room. Boom! Ito ang sandaling natunton na ng boiling point ang pinakamataas at temperatura at tuluyang sumabog. Yumanig ang buong elixir producing room. Takot at gumilid ang mga nagpapanik na estudyante, ang ilan sa mga kababaihan ay naiyak. Nakareact si Dax ng mabilis at hinila sina Daisy at Daphne palabas ng room. Ang kaninang nakatayo sa gitna na si Circle, ay agad na naglakad papuntang pintuan nang narinig ang warning ni Daryl. Pinagkatiwalaan niya ito sa hindi malamang dahilan. Ang ibang estudyante ay natumba sa sahig dahil sa pagyanig. Malakas ang impact ng pagsabog at nasugatan ang lahat, marami sa kanila ang nagasgasan dahil sa debris ng sumabog na pot. Balot sa abo ang mga estudyante ay umiiyak ang mga ito sa sakit. Halos lahat ng herbs sa loob ng elixir producing room ay nagmistulang abo. Sobrang nagulat ang nanginginig na si Sonny. Paano niya nalaman na sasabog ang kumukulong palayok? Nagulat rin ang mga estudyante at hindi makapaniwalang tiningnan si Daryl. Paano nangyari yun? Sumabog talaga ang palayok. Paano niya nalaman? Nahulaan niya ba ang mangyayari? May ginawa ba siya sa palayok? Hindi pinansin ni Daryl ang mga matang nakatingin, mabilis itong huminga ng malalim. Mayroong burning sensation sa kanyang likod. Nagasgas ng debris ang kanyang likod at nasunog ang kanyang shirt. Naprotektahang maigi si Sonny at maayos ang lagay nito. Napagtanto nitong nakayakap pa rin sa kanya si Daryl, kinagat niya ang labi at mahinahong nagtanong, Daryl, pwede ka na bang tumayo? Oh. Saka lang naalala ni Daryl, nahihiya itong tumayo. Ngumiti ito kay Sonny nang makita ang nahihiya nitong ekspresyon. Hindi ko inakala na ganito siya ka-charming kapag nahihiya. Mabilis na tumayo si Sonny, at tiningnan ang paligid ng room, habang namumula ang pisngi. Kinakabahan itong nagtanong, ayos lang ba ang lahat? Napansin niyang marami ang nasugatan. Sobrang gulo ng elixir producing room. Marami sa kanyang estudyante ang nagtamo ng injury, lalo na ang mga lalaki na malapit sa kumukulong palayok, mas seryoso ang sugat ng mga ito. Pero guminhawa ang pakiramdam niya dahil walang nasawi. Nagpanik si Sonny. Dalian nyo, pumunta na kayo sa school infirmary. Naibalik ng mga estudyante ang kanilang komposure nang marinig ang sinabi ng guro. Ang mga malubhang nasugatan na kalalakihan ay sinuportahan ang isa't isa at naglakad papungong infirmary. Daryl! Mabilis na nilapitan ni Dax si Daryl at tiningnan ang dugo sa likod nito. Nag-alala ito, Daryl, mamamatay ka na ba? Kailangan mo bang pumunta sa school infirmary? Binigyan nito si Daryl ng thumbs up. Nakakamanghang alam nito na sasabog ang kumukulong palayok, nagulat pati mismo si Dax. Swerte at nakareact agad si Dax at hindi nasaktan, nasagip pa nito ang magkapatid na pinsan. Hindi ako mamamatay, natatawang sabi ni Daryl. Unti-unting nawala ang sakit na nararamdaman nito. Ayos na yan. Titingnan ko lang yung mga pinsan kong na-shock, sabi ni Dax bago umalis, iniwan nitong magkasama sina Daryl at Sonny sa elixir producing room. Daryl. Hindi na maitago ni Sonny ang kuryosidad at nagtanong, paano mo nalamang sasabog ang kumukulong palayok? Hindi pa rin ito sigurado kung bakit sumabog ang palayok. May nakalimutan ba itong step habang gumagawa ng blood clotting pill? Ito ang kauna-unahang beses ng paggawa niya ng blood clotting pills. Nasa isip nito na pang beginner level lang ang paggawa nito, kaya naman inakala niyang magiging madali ang lahat. Nakangiting sumagot si Daryl, Miss Scott, may nakalimutan kayong ingredient, ang ice coagulating herb na nagfo-function para i-adjust ang init. Nagpatuloy ang seryosong si Daryl, mahalagang sangkap ito sa paggawa ng blood clotting pills, kung hindi ay sasabog ang palayok dahil sa init. Naintindihan ito ni Sonny at tumango, I see. Hindi na niya dapat ulitin ang paggawa ng pills kapag hindi siya 100% sure sa proseso. Mabuti na lang at walang malubhang nasugatan. Lumingon ito kay Daryl nang may kuryosidad, Daryl, may alam ka rin ba sa alchemy? Hindi niya alam na ang ice coagulating herb ay mahalagang sangkap sa paggawa ng blood clotting pills. Pero alam ni Daryl ang mangyayari.
Saglit na nag-isip si Daryl at ngimiti, may kaunti akong alam dahil matagal na akong interesado sa elixir. Nakapag-practice ang ng 3 sa 4. Namangha si Sonny, maunlad na field ang paggawa ng elixir noong unang panahon pero maraming recipes ang hindi na ipasa mula noon. Kahit na ang elixir instructor na gaya ko mula sa Hexad School ay kaya lamang gumawa ng ilang dosenang pills, maituturing kang magaling dahil kaya mong gumawa ng 4 kahit na estudyante ka pa lang. Ngumiti lang si Daryl. Hindi siya naintindihan ng instructor. Ang ibig nitong sabihin ay na-master na niya ang 4 na recipes, at hindi lamang alam na gumawa ng 4 na klase ng elixir. May libo-libong klase ng elixir sa Infinite Elixir Manual. Binabasa ito ni Daryl kapag nagkakaroon siya ng oras, at inaaral niyang maigi ang manual. Masasabi na kaya nitong gumawa ng libo-libong elixir at pills kung mayroon lang siyang tamang sangkap. Nagpatuloy si Isabela, actually, hindi naman masyadong mahirap ang paggawa ng elixir. Ang susi ay kailangan ay master ang dami ng raw materials at heat management upang maging matagumpay ay produksyon. Pero marami ang nawalang prescriptions ng paggawa ng elixir matapos ang ilang henerasyon. Halimbawa ay ang Golly Pill at Spirit Petrification Elixir. Kakaiba ang prescriptions ng mga ito at nawala matapos ang ilang henerasyon, walang nakakaalam kung nasaan na ang mga ito. Malungkot ang magandang mukha ni Isabela pagtapos itong banggitin. Napaka-cute ni Master Sonny. Haha, naisip ni Daryl. Sa tingin ni Isabela ay napaka-unique ng prescriptions ng Godly Pill at Spirit Petrification Elixir. Na-excite si Daryl matapos nitong marinig ang sinabi ni Sonny. Sa katunayan, nakasaad sa Infinite Elixir Manual na ordinaryong elixir lang ang Godly Pill at Spirit Petrification Elixir. Mas marami pang mahahalagang pills kaysa sa Spirit Petrification Elixir. Maliban doon, kinakailangan lamang ng 7 hanggang 8 sangkap para makagawa ng Spirit Petrification Elixir, at hindi rin naman masyadong mahirap ang proseso. Nakasaad rin sa manual ang special elixir na tanging ang martial saints lang ang maaaring gumawa, ito ang Heaven Wonder Elixir. Nangangailangan ng higit sa 50 na klase ng raw material para maluto ito. Iyon lang ang klase ng recipe na maituturing na komplikado para magawa. Nagdagdag si Isabela, Daryl, dahil interesado ka sa elixirs pwede ka sumama sa akin sa pag-attend sa elixir competition na magaganap ngayong linggo sa Donghai City. Elixir competition. Nasurpresa si Daryl, kompetisyon ito ng paggawa ng elixirs. Napakaraming bagay ang maaaring mangyari sa mundo. Tumango si Isabela at ngumiti, mayroon martial arts competition ang mga cultivator, syempre ay mayroon din elixir conventions. Isang beses sa 3 taon ang pag-organisa ng 6 ang elixir competition. Nagdagdag si Isabela, kailangan mong maintindihan na ang elixir master ay rare sa mga cultivators. Ito ay dahil sa madami ang nawalang prescriptions, nag-aatubili ang marami sa elixir masters ang mag-train dahil hindi sigurado ang hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit madaming nawalang elixir masters. Tumango si Daryl. Tama si Isabela. Ang karamihan sa mga taong kilala ni Daryl, cultivators man o galing sa mayamang pamilya, wala sa mga ito ang may alam ng paggawang elixir. Trinato si Daryl bilang tagapagligtas mula noong na-master nito ang paggawa ng mga elixir. Halimbawa ay si Megan, ang arrogant goddess, ay tinatrato siya bilang kapatid para lang makahingi ng Godly Pill. O di kaya'y si Abby, ang sikat at makapangyarihang tao na nagmula sa Donghai City. Lagi nitong kinukumbinsi si Daryl na i-train siya para sa skill sa paggawa ng mga elixir. Nagdagdag pa si Isabela, ang layunin ng convention ay ang makapili ng pinakamagaling na master ng elixirs mula sa 6 sects. Sa kompetisyon, ang pinakabihirang elixir ang makakakuha ng pinakamataas na marka, ang gumawa nito ay magkakaroon ng mataas na tsansang manalo. Makakahuna ng special prize ang champion, habang ang first at second runner-up ay makakakuha ng oportunidad na matuto ng special skill mula sa 6 sects. Wow! May premyo? Na-excite si Daryl nang marinig ito. Kahit na hindi ito manalo, wala namang mawawala kung magiging first o second runner-up. Nagpatuloy pa si Isabela, kabilang ako sa elixir competition last year. Wala akong assistant, at interesado ka sa mga elixir, maaari mo akong samahan bilang elixir assistant ko. Excited pang nagdagdag si Isabela, Daryl, isang beses lang sa isang taon ginaganap ang elixir competition.
Kailangan mong ma-appreciate ang oportunidad at huwag palampasin, madami kang matututunan. Haha! Huminga ng malalim si Daryl, nakangiti ito habang tumatango, sige, sure. Wala itong balak sumali sa kompetisyon, pero napag-isip-isip niya na wala namang mawawala sa pagsali. Madami ang dadalong Elixir Masters na paniguradong magdadala ng madaming raw materials. Baka makabili siya ng ilang raw materials mula sa mga ito, kung saan isang pagsubok na kinaharap ni Daryl ang kawalan nito. Sabado na at walang lessons sa Hexad School. Ilang araw na ang nakalipas mula noong sumabog ang palayok sa Elixir Room dahil sa kapabayaan ni Sonny, nasugatan rin si Daryl noong oras na iyon. Kahit na minor injuries lang ang natamo nito, ay hindi pa rin niya kayang pumunta sa dinner plan nila ni Sirs. Nakalabas na si Lily ng ospital isang araw bago ito mangyari. Mabilis na nakarecover si Lily dahil sa pagtrato ni Shelly. Taimtim na natutulog si Daryl sa higaan nang may marinig itong ingay mula sa kabilang pinto na mayroong lumalabas na mabangong amoy. Puff! Ilang saglit lang ay naramdaman niyang may mainit-init na labi na humalik sa kanya. Ngumiti si Lily. Dear, oras na para gumising. Malaki ang pasasalamat ni Lily dahil buhay pa siya hanggang ngayon. Naintindihan na rin niya na kailangang i-appreciate ang buhay, na-appreciate nito ang buong oras na kasama niya si Daryl. Hinili ni Daryl sa kanyang mga braso si Lily habang tumatawa. Napaka-sweet sa kanya ni Lily at hindi niya ito matiis. Namumula ang gustong kumawala na si Lily, dear, stop it, nasa labas lang si Mama. Napaka-awkward noon. Pinakawalan rin ito ni Daryl at tumayo para magbihis. Hinili ni Lily ang kanyang mga braso at sinabing, dear, labas tayo dahil day off ngayong araw. Sige. Mabilis na sabi ni Daryl. Naramdaman niya na lumalakas ang pag-asa sa kanya ng asawa. Natuwa si Lily, mabilis itong tumayo para magbihis. Kinuha nito ang The Worship of Crystal habang namimili ng sapatos, pero agad rin niya itong binalik. Natawa ang nagtatakang si Daryl, bagay sa'yo ang peres na sapatos na yan, bakit mo binalik? Naging komplikado ang ekspresyon ni Lily, nagsalita ito. Dear, hindi ko susutin yon. Bakit hindi mo ako bilhan ng peres ng stilettos mamaya, gusto kong magsuot ng galing sayo. Hanggang sa puntong iyon ay wala pa ring ideya si Lily kung sino ang nagbigay sa kanya ng The Worship of Crystal. Nakaramdam ito ng awkwardness kapag suot ang mga bagay na bigay ng iba kapag lumalabas kasama si Daryl. Kung hindi lang dahil sa halaga ng sapatos ay itinapon na niya ito. Hindi mapigilan ng nagulat na si Daryl ang kanyang tawa, silly dear, sa akin nanggaling ang regaling yan. Haha, napaka-cute nito para isipin na sa iba nanggaling ang sapatos na nagkakahalagang tens of millions of bucks. Paano makakapagbigay ang isang tao ng kanitong bagay bilang regalo nang hindi man lang nagsasabi? Kinilabutan ang hindi makapagsalitang si Lily. Ano? Ang Worship of Crystal ay galing kay Daryl. Naramdaman niyang napakaswerte niya habang nakayakap sa mga braso ni Daryl. Nagilty ito at humingi ng tawad, I'm sorry dear. Hindi kita naiintindihan palagi. Totoo ito. Nang matanggap niya ang The Worship of Crystal ay inakala niyang galing ito kay Ashton, sinong mag-aakalang ang scent ni Ashton ay artificial copy lamang ng sapatos. Dear, may iba ka pa bang tinatago sa akin? Tinulak nito palayo si Daryl. Paano mo nabili yon? Ang pairs nito ay higit 30 million bucks. Nito lang sa Rogers Auction, nabili ang Worship of Crystal sa halagang 1 billion bucks. Saan mo nakuha ang pera? Maliban noong nasa ospital tayo kung saan mukhang takot si Kailan sayo, kahit na nandoon siya para maningil ng utang. Hindi mapigilan ni Lily na magtanong. Ngumiti si Daryl. Dapat ay mas maaga niyang ipinaliwanag ang sarili. Tiningnan niya ang nagtataka nitong mukha at sumagot. Actually, isa akong Darby. Ring, ring, ring. Nagring ang telepono bago pa niya masabi na siya ang pangalawang anak ng pamilya Darby. Nilabas niya ang cellphone at nakitang si Skylar ang tumatawag. Si Skylar ay naging Hallmaster ng Grandmaster Heaven Cult. Ipinasa nito kay Daryl ang title mula noong bigyan siya nito ng Heaven Cult Elixir bilang antidote. Nang bisitahin ni Daryl ang Elysian Island, pinarangalan si Daryl ng Cult Mistress ng titulong Elder's Master, at ibinalik ni Daryl ang Hall Master title kay Skylar noong nakabalik siya sa Donghai City. Sinagot nito ang tawag, mukhang nagmamadali si Skylar, kapatid na Daryl, nasaan ka?
Nasa bahay ako, anong nangyari? Pagsagot ni Daryl. Kapatid, ngayon ang karawan ng Cult Master ng Grandmaster Heaven Cult. Ikaw ang Elders Master, kailangan mong pumunta sa Elysian Island para batiin ang Cult Master. Please huwag mong kalimutan. Sabi ni Skylar. Awkward na natawa si Daryl dahil naalala nito ang mga sandaling kasama niya ang asawa ng Cult Master. Kapatid? Kapatid na Daryl. Pagtawag ni Skylar dahil wala siyang narinig na sagot mula dito. Oo, nakikinig ako. Pagsagot ni Daryl. 3 araw pa bago ang karawan niya, hindi kailangang magmadali. Pinatay na ni Daryl ang tawaf. Ang pinakamahalagang bagay sa kanya ngayon ay ang makalabas kasama ang asawa. Sa pedestrian walkway ng Greenway Road. Ito ang pinakamalawak na pedestrian walkway sa Donghai City. Ang lugar ay puno ng mga kabataan na gumagala tuwing weekend. I-explain and asana ni Daryl ang kanyang background nang biglang naantala ito ng pagtawag ni Skylar. Hindi na rin nangulit si Lily. Mahigpit ang hawak ni Lily sa mga kamay ni Daryl. Masaya itong naglalakad habang hawak ang malaking cotton candy na binili ni Daryl sa kabilang kamay. Dear, sa tingin mo ba ay maganda ang pares ng jeans kanina? Mahinhing tanong ni Lily. May nakita itong pares ng jeans noong dumaan sila sa ilang shops kanina. Hindi na ito huminto partingnan ang mga yon dahil naisip niyang baka may makita pa siyang mas maganda. Iyon ay typical sa pag-shopping ng mga babae, laging nag-iisip kung bibilhin o hindi bibilhin ang bagay buong trip. Maganda, bilhin natin. Sabi ni Daryl. Si Lily ang laging may perfect na hulma. Ang pairs na jeans ay magiging perpektong pairs ng The Worship of Crystal. Natuntun na nila ang jewelry shop habang nagkukwentuhan. Ngumiti si Lily, dear, bilhin natin yun mamaya. Magtingin muna tayo sa jewelry shop. Sure, Saje. Ngumiti at tumango si Daryl. Nang makapsok sila, nakuha ang atensyon ni Lily ng sapphire necklace na nakadisplay sa pedestal. Love shop ang hugis ng pendant, napapalibutan ito ng diamante. Nakapino ng pagkakagawa, mukha talagang elegante. Mabilis na lumapit ang shop attendant at nag-explain ng tungkol sa kwintas nang napansin nito ang pagdating ng dalawa. Kamusta po kayo? Ito ang bagong dating na item, ang pangalan ng kwintas ay Eternal Love. Eternal Love, napakagandang pangalan. Gustong-gusto ni Lily ang kwintas. Napahinga ito ng malalim. Napakagandang kwintas. Biglang may babaeng nagsalita, dear, tingnan mo kung gaano kaganda ang Eternal Love, bilhin mo ito para sa akin. Isang couple ang pumasok, maganda ang anyo ng mga ito. Perfect match. Nagulat sila nang makita si Lily. Matagal na panahon na din. Ang dalawa ay mga kaibigan ni Lily sa universidad. Ang lalaki ay si Lincoln Dan, ang abay naman ay si Denise Warren, noong university days ay tagahanga ni Lily si Lincoln. Hindi inaasahang sila ang magkakatuluyan matapos ang ilang taon. Nagulat si Lily at ngumiti, oh hi, isang pagkakataon, hindi pa tayo nagkikita mula noong graduation. Ngumiti ang nakastiletos na si Denise at lumapit, yes, isang pagkakataon. Hindi ito masaya sa fact na naging tagahanga nito si Lincoln. Talagang nainis siya kay Lily. Nagbigay tingin si Denise kay Daryl. Lily, siya ba ang asawa mo? Narinig ko na nakikitira lang siya. Natatandaan ko pa noon na napakarami mong tagahanga noong university days, pumili ka na lang sa kanila at magiging mas may kakayahan ang mga yon kaysa sa asawa mo ngayon. Nagdikit ang kilay ng naiiritang si Daryl. SHT! Naisip pa naman ito na magiging maayos ang kanilang relasyon dahil sa kaibigan ng mga ito si Lily. Hindi niya inakala na magsasabi ito ng masasakit na salita. Namukha silang maganda sa kanilang kasuotan pero wala silang manners. Lumapit rin si Lincoln at tumawa, Lily, nakasalubong ko ang mama mo na si Samantha noong nakaraang araw. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa asawa mo, hindi lang siya walang trabaho at nakahilata sa bahay, naaresto pa siya sa pagnanakaw ng cellphone. Totoo ba yon? Binibisita ni Lincoln ang pamilya ni Lily noong university days, kaya nito nakilala si Samantha. Hindi napigilan ng shop assistant na matawa habang may pandidiring nakatingin kay Daryl. Nagalit si Lily, gusto nitong lumaban pero hindi niya kaya. Totoong nakulong si Daryl dahil sa pagnanakaw ng cellphone. Nagbigay ng lamamig ng ngiti si Lincoln nang hindi sumagot si Lily.
Hindi mo ako pinili noong tinato kita bilang Diyosa. Tingnan mo kung nasaas ka ngayon. Isang magnanakaw at nakikitirang asawa. Sa isip-isip ni Lincoln, napakunot ng noo si Daryl at hindi pinansin ang mga ito. Nagtanong ito sa shop assistant, magkano itong eternal love? Gusto kong bilhin. Napag-isipan itong bilhin ang kwintas dahil gusto ito ni Lily. Hindi pinansin ang sinabi ni Daryl, nagdagdag si Lincoln, huwag mong ibenta yan sa kanya, ilang kwintas ang mayroon kayo. Bibilhin ko lahat. Nagulat ang shop assistant, ngumiti ito at sumagot. I'm sorry misters, isa lang ang mayroon kami. Nag-iisa lang yan sa buong Donghai City at napakamahal ng presyo niyan. Mahal? Gaano kamahal? Ngumiti ang shop assistant at sinabing, Dear Misters, ang kwintas na ito ay idinisenyo ng sikat na designer na si Miss Mina. Hindi ako sigurado kung narinig niyo ang tungkol sa kanya, isa siya sa top designers sa buong mundo. Siya ang gumawa sa Eternal Love kaya napakamahal nito. Tinuro ng shop assistant ang suot na sapatos ng dalawa, Miss, pareho kayong nakasuot ng The Worship of Crystal. Kahit na hindi masyadong malakas ang boses nito ay narinig pa rin ng mga nasa paligid nila ang kanyang sinabi, pumalibot ang mga ito. Tama, parehong nakasuot ng The Worship of Crystal sina Denise at Lily. Alam ng lahat na ito ang pinakamahal na pares ng stilettos sa buong mundo na nagkakahalagang $100 million. Limited rin ito sa 99 na pares sa buong mundo, at pareho silang nakasuot nito. Kumunot ang kilay ni Daryl, sa katunayan ay may kakaiba sa stilettos na suot ni Denise at mukhang hindi itong genuine. O Lily, saan mo nakuha ang Worship of Crystal mo? Malamig na ngumiti si Denise. Niregalo sa akin ng asawa ko. Sagot ni Lily. Haha! Lahat ay natawa sa sinabi ni Lily dahil nabanggit ni Lincoln na naaresto si Daryl dahil sa pagnanakaw ng cellphone. Magnanakaw? Paano niya mabibili ang The Worship of Crystal para sa asawa? Paniguradong fake ito. Malamig nang ngumiti si Denise, Lily, noong school days, naalala kong sinabi mo na kahit kalian ay hindi ka magsusuot ng imitations. Pero ngayon ay naglalakad ka suot ang pairs na imitation. Hindi gustong makipagtalo ni Lily. Hinila nito si Daryl at Shebing, Dear, napakamahal ng kwintas, Tar-ana at hindi ko na gustong bilhin yan. Tumango si Daryl at paalis na ang mga ito. Biglang tumawa ng malamig si Lincoln, alam ng isa rito na napakamahal ng presyo ng kwintas na ito at hindi kayang ma-afford. Haha, huwag kasi pupunta-punta ng mall kung wala namang pera. Nakakdiri. Excuse me shop assistant, magkano ang kwintas? Gusto ko itong bilhin, madami akong pera. Nakangiting sumagot ang shop assistant. Sir, ang presyo ng kwintas ay $65 million. Ano? Isang pamatay na presyo. Umikot ang ulo ni Lincoln. Kahit na alam nitong mahal ang kwintas, hindi pa rin niya inakalang ganun kataas ang presyo nito. Damn it, $65 million. Kahit na maraming pera si Lincoln, hindi pa rin niya afford na mabili ang kwintas na nagkakahalagang $65 million. Inikot ni Lincoln ang ulo at sinabing, hindi naman ganun kaganda ang kwintas na iyan, maghanap na lang tayo ng iba. Nagbulungan ang lahat ng marinig ang usapan, matapos ang drama ay hindi niya pala kayang bilhin ang kwintas. Ngumiti si Daryl. $65 million lang. Ang akala nito ay nasa $100 million ang kwintas nang sabihin ng shop assistant na dinisenyo ni Mina ang kwintas. Nakausap na ng isang beses ni Daryl si Mina, napakapopular ng designs nito sa buong mundo. Ang kwintas na dinisenyo niya ay nagkakahalaga lamang ng $65 million. Reasonable na ang presyo nito. Ngumiti si Daryl at tinanong si Lily, Dear, gusto mo ba yun? Umiling si Lily at nagsimula ng umalis sa jewelry shop habang hawak ang kamay ni Daryl. Nagsalita ito habang naglalakad. Dear, napakamahal nun, ayaw ko na nun. Sumunod sa likuran nila sina Lincoln at Denise. Humakbang palapit ang nakastiletos na si Denise. Lily, matagal din tayong hindi nagkita, maganda kung magsama muna tayo ng mas matagal. Dahil natutuwa itong asarin si Lily, hindi niya hahayaang mabilis na makaalis si Lily. Nagdagdag pa si Lincoln, o nga, humanap tayo ng mainuman. Huwag kayong mag-alala, hindi ko ipapasagot sa asawa mo ang bill. Tumawa si Lily. Hindi ipapasagot kay Daryl ang bill.
Kahit na baka hindi afford ni Daryl ang kwintas, ay kaya naman nitong magbayad para sa pagkain. Ngumiti si Daryl at mahinahong sinabi kay Lily na, "Dear, pupunta muna ako sa washroom." Natawa si Lincoln nang marinig na aalis si Daryl, "Sana lang ay hindi ka manghihiram ng pera kung kanino. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita pagbabayarin ng bill." Hindi siya pinansin ni Daryl at naglakad patungong jewelry shop. Alam nito na gustong-gusto ni Lily ang Eternal Love Necklace, at nangangahulugang kailangan niya itong bilhin. Nang makapasok siya sa loob ng jewelry shop, ay itinuro nito ang kwintas, at sinabing, "Pakibalot ng kwintas." Nagtinginan ang ilang shop assistants, at hindi kumurap dahil sa gulat. May mali ba sa taong ito? Ang kwintas ay nagkakahagalang 65 million bucks. Paano ito mabibili ng isang nakikitirang manugang? "Sir, hindi ko po ba nasabi ng malinaw?" Naiinis na lumapit ang shop assistant. "Ulitin ko. Ang kwintas ay nagkakahalagang 65 million bucks. Kung naiintindihan mo ko, please huwag ka nang mangistorbo." Ayaw nang makipag-usap ni Daryl sa shop assistant. Inilabas nito ang black card mula sa Amethyst Bank, at itinapon ito sa counter. Naiinis itong nagsalita. "Bilisan nyo, nagmamadali ako." Nagulat ang ilang shop assistants, nagtawanan ang mga ito dahil hindi nila alam kung ano ang black card. Nagpaliwanag ang isa sa kanila, "Sir, baka hindi nyo kami narinig ng maayos kani-kanina lang, ang presyo ng kwintas ay 65 million bucks. Hindi 65,000 bucks." Walang masabi si Daryl. SHT. Malas ang makasalubong itong mga kaibigan ng asawa niya, at ang pagkakaroon ng grabing shop assistants. "Gusto kong makausap ang manager nito." Nabuntong hininga si Daryl. Hindi na posible na maintindihan pa ng mga assistant ang eksplanasyon ni Daryl. Lumabas ang store manager mula sa likuran. Ang babae ay nasa 20s at desente ang anyo. Nagbigay tingin ito sa black card na sa counter at nagulat. Siyempre ay kaya nitong makilala ang black card. Baka wala pa sa 3 ang mayroon nito sa buong Donghai City. "Kamusta ka, sir? Ano po ang gusto niyong bilhin?" tanong nito. "Itong kwintas, bilsan niyo," sabi ni Daryl. Mabilis na lumapit sa manager ang lahat ng shop assistant, at mahinahong nagsalita, "Manager Elwinen, manggugulo ang taong iyan. Isa siyang nakikitirang manugang at naaresto sa pagnanakaw ng cellphone. Hindi niya kayang bilhin yan, huwag niyo na lang po siyang pansinin." "Tumahimik ka," pagsuway ng store manager. Tiningnan nito ang black card at sinwep sa terminal. Ding, ding. Payment success. Nagulat ang lahat. Nabayaran niya ang 65 million bucks. Maliban doon, ang bank cards na galing sa Amethyst Bank ay dinidisplay ang balance pagtapos ng bawat transaksyon. Mahabang numero ang lumabas sa computer screen. Milyon-milyon ang balance nito matapos bilhin ang kuntas. Nanginig ang lahat ng shop assistant at hindi sila makatayo ng diretsyo. Hindi ba't nakikitirang manugang laang siya? Anong nangyari? Lumapit kay Daryl ang store manager at magalang na iniabot kay Daryl ang black card. "Pasensya na po sir sa mga nangyari." Hindi na ito pinatapos ni Daryl sa pagsasalita. "Okay lang, pakibilisan na lang ang pagbabalot." Gusto lamang niyang bumili ng kwintas pero naabala pa siya. Mabilis na tumango ang store manager, CJ, sure." Mabilis niyang nilingon ang mga shop assistant, ay pinagalitan ang mga ito. "Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Bilisan niyo, ibalot niyo na ang kwintas para sa mahalaga nating customer." Sa wakas ay kumilos na ang ilang assistants para ibalot ang kwintas. Makaplipas ang ilang sandal, mabilis na lumabas si Daryl bitbit ang gift box. Sa hindi kalayuan ay patuloy pa rin ang pakikipag-usap ni Lincoln at Denise kay Lily. Na-conclude ni Lily na imitation lang ang Worship of Crystal ni Lily. Hindi nito matigilan ang pang-aasar at nagtanong kung magkano ang imitatin product na ito. Umiling si Lily, "Hindi ko alam, binili to ng asawa ko para sa akin." Mukha ng tunay ang mga imitation products sa panahon ngayon, hindi ba? Malakas na sabi ni Denise para makuha ang atensyon ng lahat. Nakarating na si Daryl ng sandaling iyon, at nakangiting ibinigay kay Lily ang regalo. "Dear, regalo para sayo." Nakamdam ng sobrang saya ni Lily, at hinalikan si Daryl. "Thanks dear." Bubuksan na nito ang gift box. Hindi inaasahan ni Lily na bibigyan siya ni Daryl ng regalo,
dahil ang pagkakasabi nito ay pupunta lang ito sa CR ito sandali, at syempre bilang isang babae, sobrang nakakakilig. Mamaya mo na buksan. Nakangiting sabi ni Daryl. Hindi naman yan ganun kamahal kaya sa bahay na lang natin buksan. Ang totoong dahilan kung bakit ayaw munang pabuksan ni Daryl kay Lily ang regalo niya ay dahil ang laman nito ay ang gustong kwintas ni Denise at ayaw niya naman na magkaroon pa ng inggitan. Tumungo si Lily at nakangiting sumagot, "Dear, sigurado ako na kahit ano paman ang laman nito ay sobrang magugustuhan ko. Ingatan ko to ng sobra kasi mahalaga ka sa akin." Natawa si Denise. "Ano ba yan? Buksan mo na Lily para naman makita ko rin kung anong binigay sa'yo ng asawa mo." Sabat ni Denise. Sa isip ni Denise, "Sos, nagregalo ka pa pero sa bahay mo naman pinabubuksan." "Ano? Ganun na ba yan kamura? Nahihiya kang pagtawanan ng iba no?" "Hay nako Lily, sayang ka talaga. Ikaw pa naman ang pinakasikat sa ating lahat noong nag-aaral pa tayo kaya sino ba namang mag-aakala na ikakasal ka sa isang inutil na lalaki? Sinabi naman ng asawa ko na mumurahin lang to, kaya wag ka nang maintriga." Nakangiting sagot ni Lily. Dali-daling isinuksok ni Lily ang kahon sa loob ng kanyang bag. Pero masyadong mabilis ang kamay ni Denise, at kinuha nito ang maliit na kahon sabay tawa, "Ang pakipot mo naman eh. Titignan lang naman." Pagkatapos magsalita, walang pagdadalawang isip na binuksan ni Denise ang kahon. "Hoy, ano ba?" Naiinis na sisita ni Lily. Grabe naman talaga ang ugali ng babaeng to. Talagang magbubukas siya ng regalo kahit ayaw ng may-ari. Kukunin pa sana ni Lily ang kahon, pero huli na ang lahat at nabuksan na ito, at noong sandaling yun, bigla silang natigilan, lalong-lalo na si Denise na halos malaglag na ang panga. Tumambad sa kanila ang isang napakagandang kwintas. Isang eternal love. Isang eternal love na nagkakahalagang 60 milyon yuan. Biglang naging aligaga si Lily dahil magkahalong gulat at pagka-excite ang naramdaman niya. Totoo bang binili yan ng asawa ko para sa akin? Paano? Ilang segundo na ang lumilipas at hindi pa rin na proseso ni Denise ang nangyayari kaya napatingin siya kay Lincoln, nagulat din. Nang mahimasmasan sa wakas si Denise, tawang-tawa siyang tumingin kay Daryl. "Wow! Sinong mag-aakala na noong nagpaalam kang mag-CR ay may plano ka palang nakawinto? Magnanakaw ka talaga. Anong akala mo sa amin? Tanga. Paano naman makakabili ang isang hampas lupang kagaya mo ng ganito? Kahit nga ata si Grandma Lindon ay mag-aalangang bumili ng isang kwintas na nagkakahalagang 60 milyon, kaya sigurado ako, ninakaw mo to. So kaya mo pala sinabi kay Lily na sa bahay na buksan kasi natatakot kang malaman namin ang kalokohan mo." Napangiti na lang din si Lincoln. "Wow, Lily, ang swerte-swerte mo naman sa asawa mo kasi ang hirap kayang magnakaw ng isang kwintas na nagkakahalagang 60 milyon yuan." Natural, hindi nagustuhan ni Lily ang bintang ng dalawa sa asawa niya. "Tumigil na nga kayo. Hinding-hindi magagawa ng asawa ko yang mga pinagsasabi nyo. Hindi siya magnanakaw. Eh di ba nakulong siya kasi nagnakaw siya ng 2 cellphone?" Pangasar na sabi ni Denise. Ngunit hindi pa siya nakontento dahil bigla niyang itinaas ang kamay niyang may hawak ng kahon at sumigaw ng malakas. "Dito! May magnanakay dito! May isang lalaki dito na nagnakaw ng isang kwintas na nagkakahalagang 60 milyon yuan. Bilisan niyo, baka makataka siya." At nang marinig ito ng mga tao, biglang nagdagsaan ang mga ito sa palibot nila. Ang aga-aga, magnanakaw. Noong sandaling yun, hindi na kayang manahimik ni Daryl kaya tinignan niya ng masama si Denise, at galit na bumuelta, "Ang sabihin mo, hindi mo lang kasi kayang bumili niyan, kaya pinagbibintangan mo akong ninakaw yan, tama?" Dahil do, natawa ng sobrang lakas si Denise. "So umamin ka ng ninakaw mo to? Tignan na lang natin kung saan ka pupulutin." Parami ang mga taong nakapalibot sa kanila, at walang pang 5 minuto ay sobrang dami na ng mga ito. Lahat may kanya-kanyang komento kay Daryl, kaya sa sobrang gulo na ng sitwasyon, tumawag na ng pulis ang ilang empleyado ng mall. Nagkakagulo na ang lahat ng may isang babae ang biglang sumulpot mula sa mga nagkukumpulang tao. "Hindi siya magnanakaw." Mahinahon na sabi ng babae. Ang babaeng yun ay si Yvonne Young. Pumunta lang siya sa mall para bumili ng lipstick, at hindi niya inaasahan na makikita niya ngayong araw si Daryl.
Maging si Daryl ay nagulat nang makita si Yvonne. Parang mas lalo itong gumaganda kahit na 2 araw pa lang ang lumilipas noong huling beses silang nagkita. Nakasuot si Yvonne ng isang eleganteng formal suit kaya lalong nakita kung gaano kaganda ang hubog ng katawan niya, na pinaresan niya pa ng isang napakagandang pares ng sapatos na tinatawag na The Worship Crystal. Binili ito sa kanya ni Daryl sa Robert's auction noon. Wow! Kung kanina, ang focus ng mga tao ay nakina Daryl at Denise, pues ngayon ay nalipat kay Yvonne. May kasama siyang isang lalaki na nakasuot din ng isang mamahaling suit at nakasalamin na lalong nagpamukhang matalino rito. Naglakad si Yvonne papalapit kay Daryl at itinuro ang lalaking kasama niya. Daryl, siya nga pala si Matt Taylor. Hindi ganun kaganda ang araw ni Yvonne dahil may bago na namang pinadate sa kanya ang tatay niya. Hindi na natapos, kundi mga tagapagmana, mga negosyante, basta mayaman, gustong nitong ipadate sa kanya. Pero dahil si Daryl lang talaga ang gusto niya, hindi siya natutuwa. 2 araw bago ang araw na to, pinakilala siya ng tatay niya kay Matt, ang apprentice ng isang sikat na antique appraiser na si Simon Joe, at ang ibig sabihin nito ay sobrang galing nito pagdating sa pag-appraise. Kaninang umaga, kagaya ng inaasahan, pinilit siya ng tatay niya na makipagkita kay Matt, na hindi niya naman tinanggihan. Bukod sa pagiging isang magaling na appraiser, wala na siyang ibang alam tungkol kay Matt, pero noong nagkausap na sila, na-realize niya na sobrang galang at maganda ang ugali nito. Noong napansin nilang may nagkukumpulan, nagkayayaan silang sumilip, at hindi niya inaasahan na si Daryl pala ang dahilan ng pagkukumpulan, at kasalukuyan itong pinagbibintangan na magnanakaw. Muling sumigaw si Denise, "Ang kapal talaga ng mukha mong, hampas lumpa ka. Magpaliwanag ka sa kanila lahat, pero sisiguraduhin kong makukulong ka habang buhay." Nang mapansin ni Denise ang suot na The Worship of Crystal ng babae, lalo siyang nag-init sa galit. Bakit ba nagkalat ang mga peking The Worship Crystals? At paano nasisikmura ng mga babaeng yan na magsuot ng peke? Tinignan ni Yvonne si Denise at sinabi, "Nagkakamali ka. Hindi magnanakaw si Daryl." Paano siya naging magnanakaw? Halos 100 milyon ang ginastos niya para sa The Worship of Crystal na suot ko. Nagpapatawa ka ba? Binalikan ng tingin ni Denise si Yvonne, at mapagmataas na sinabi, "Wala akong pakialam kung hindi mo matanggap na magnanakaw siya. Alam mo ba kung magkano ang kwintas na to? 60 milyon yuan lang naman, at paano nangyaring kaya tong bilhin ng isang hampas lupa na kagaya niya? Sige nga, ipaliwag mo kung paano niya to makukuha kung hindi niya to ninakaw." Hindi talaga ako naniniwala na magnanakaw siya. Sigurado ako dun. Nakangiting sagot ni Yvonne. Nang marinig ang sagot ni Yvonne, natawa ng malakas si Denise, "Sigurado ka? Sino ka ba? Baka nga fake ang suot mong The Worship Crystal kaya wag ka ngang magpanggap na mayaman dyan." Nakatingin lang ang mga tao sa kanila. Nagbuntong hininga si Yvonne at sumagot, "Ako si Yvonne Young, ang pamilya ko ang may-ari ng Pearl Pavilion." Ano? Siya ba ang panganay na babae ng mga Young? Gulat na gulat ang lahat nang magpakilala si Yvonne. Sikat ang pamilyang Young sa Donghai City dahil ilang henerasyon na ang lumipas, pero namamayagpag pa rin ang kanilang antique business. Marami sa mga mayayaman ang mahilig magregalo ng mga antike, kaya naswertihan ng mga Young na may maganda silang mga koneksyon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.